Hello, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update po tayo sa mga top trending stocks. So titignan po natin yung kanilang big picture analysis, ano? So before that, don't forget to subscribe yan sa ating channel at paki-press na rin si all button. Yan para palagi kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload po natin. Ayan. So we have here sa may videos tab. Ayan, so marami na po tayong na-i-upload this week since nung Wednesday. Hindi ba? December 23? O yun nga Ayan, 23. So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na po. 7 videos na po, no? Ayan. So let's start. Syempre. So by the way, i-flex ko lang to, no? Si Bitcoin. Okay, so malapit na po mag-breakout si Bitcoin right now, So na-hit na po si 25k. Kaso hindi pa siya doon nagbe-breakout kasi meron doong trend line, ayun, 1, 2, 3, and 4. So, kay-hit pa lang po ng 25k. Ayan. So, tignan natin sa, sa hapon kung siya ay makakapanik na totally. Ayan. So, balik po tayo dito, Since ang pag-uusapan natin is weekly update, ayan, sa mga top trending stocks. Hindi, unahin natin si MM, Ayan. So, syempre, mag-update po na tayo sa monthly chart. MM, tapos monthly chart. So, base po ito sa ating Heikin Ashi candle, So, base po dito, si MM is still bullish pa naman. Diba? So, bakit po? Kasi, wala po tayong week sa may baba. Right? So, walang week. So, it indicates na yung ating stock is bullish pagka ganyan, Ayan. Kay Heikin Ashi candle. Tapos, punta tayo dito sa may kabila na chart. So, search natin si MM. Ayan. Tapos, punta tayo sa normal candle lang, Tapos, monthly. So, dito po sa monthly candle or candlestick ni MM, so, sa part po na to siya ay so, almost spinning top siya, na doji candle. Ayan. So, meaning po niyan sideways, So, base po dito, we have here high, lower high, So, tignan natin kung paano ito magko-close. Ayan. Since hindi pa naman po tapos yung December. Ayan. So, update lang kasi to, Ayan. So, mag-update lang tayo. Okay. Tapos, proceed tayo sa weekly. Ayan, sa weekly chart. So, i-search natin dito ulit. Ayan. So, baka kasi biglang maghang na naman, kaya nakaseparate na siya, Si Heikin tsaka si normal candle. So, punta po tayo dun sa weekly chart. So, dito po sa weekly chart, so, medyo suma-sideways siya, Diba? Pero still siya ay bullish pa naman din. Ayan. So, hindi pa naman siya definite na talagang bearish kasi nga sideways pa lang naman, So, possible nag-iipon pa lang to ng lakas, Based dito sa weekly chart. Ayan. Tapos, balik tayo ulit dito. Ayan. Tapos, punta tayo sa weekly chart. Okay. So, based po dito sa weekly chart kay MM. So, sideways nga, diba?
So sa part po na to, kung papansinin natin, medyo mahaba yung mga wick sa may taas, no? Ayan, no? So mahaba yung wick, mahaba yung wick, mahaba yung wick sa may taas ng candle. So meaning po niyan, so mataas po yung selling pressure sa part na to. Diyan, no? Ayan. So mas nangingibabaw yung mga bears dyan compare sa bulls. So that's why siya ay sideways right now. So hindi makapanik, no? So wala nang demand dito. So puro ano na, mga nagbebenta na po dito sa part na to. Sa 6.5 pesos. Diyan, no? Pero tignan pa rin natin. So hindi pa naman siya totally bearish, ano, kasi nga siya ay pullback pa lang, eh. 'Di ba? So we need a healthy pullback pagka siya ay nagrally. So especially dito kay MM, no? So we have here 4 consecutive weeks na super bullish siya. 1, 2, 3, 4, 'di ba? Ayan. So tingnan natin, ano? So si last candle is possible siya ay shooting star, 'di ba? So mahaba yung wick sa may taas, tapos maliit yung wick sa may baba. Pero si body is green, ano? O ayan. So meaning po nun, bulls are fighting, no? Ayan. So tignan natin kung masussustain yan ni MM. So bali yung ano natin dito, support. So possible, ano? Edi kung saan maraming touches, kaya possible dito po yun. Diyan sa part na to, no? So dito po sa 5.80 or 5.8 pesos. Diyan. So we have here 1, 2, and 3. Diba? No, ayan. Ayan. Ay, so wait lang pala. Hindi pala natin na ano. Hindi natin na load yung ating layout. Ayan, kaya pala wala. Ayan. So balik tayo kay MM, no? Tapos sa weekly chart, diba? Okay. So sa moving average, so wala rin. Ayan. So hindi siya visible dito, no? Ayan sila moving average. Tapos cloud, okay, wala rin. Kasi nga ano pa lang, eh. Fresh pa lang to, no? Or bago pa lang siya sa market. Ayan. Pero dito sa RSI, so overbought na kasi, di ba? Overbought. Okay, so tingnan po natin kung siya ay tataas pa. Tapos kay volume, so wala pa naman po tayo ditong breakout, no? Ayan, kasi dapat supported siya ng volume, eh. Ayan. So tingnan po natin kung magre-retest to, tapos magpi-print out ng higher high, no? Ayan, so tingnan natin. Ayan, kulang pa yung volume niya para mag-create ng higher high. So next natin sino ba? And si APL, no? APL. I-check natin yan. APL. Tapos dito rin APL. Ayan. So start po tayo sa monthly chart. Ayan. So base po dito kay APL. Okay, kung papansinin natin, resistance to. Di ba? Wait.
Resistance po yan. So, very obvious naman po, no? And sa part na to, so super laki ng overshoot niya, no? So, ito po yung overshoot na tinatawag. Super haba po nung wick. Ayan. So, tinulak pataas pero binuhusan din. So, hindi na sustain, ano? So, base po dito sa ating Heikin Ashi, still siya naman ay, ano ba ta? Medyo bullish, no? Okay, sabihin na natin bullish. Yan. Kasi siya ay talaga nag-rally pataas, ano? So, from here, kung susukatin natin yan, so, take note, tayo po ay nasa Heikin Ashi candle, ano? From here, okay, so almost 100%, eh. So, tingnan natin kung makakapanik dito. Ayan. So, base po dito sa ating Heikin Ashi candle, so, siya naman ay bullish. Ayan. So, yun nga lang, siya ay bumalik dito sa may, Ayan, sa may resistance niya. Tapos, balik tayo dito sa normal candle. So, dito sa ating monthly chart, so, i-check po natin, Let's check. So, we have a fresh breakout dito. Grabe, diba? Ayan. So, sukatin natin ulit. Okay, from here, sa bottom to top. Ayan, so almost the same lang din, 100%. Okay. Pero sa part na to is meron tayong tinitignan na trend, no? Ayan, kay APL. So, we have here trend, no? Diba? Since 2000, 2012. So, we have 1, tapos 2, 3, 4, and possible dito 5. Ayan. So, tignan po natin kung mahihit to, no? Sa 0 point, So, let's say 0.11. Ayan, no? Kasi trend line yan, eh. Kaya, there's a possibility pa rin na siya talaga ay marireach. Si 0.11, Okay. So, bali support natin dito, since tayo ay naka-monthly chart, wala naman tayong makikitang dyan, di ba? Mga touches. Ayan, kasi nga fresh breakout, eh. So, based dito sa monthly chart, siya ay ito, 0.08 or 0.07. So, dito po yung support niya, 1, 2, and 3. O, dyan. Tapos, i-check natin sa moving average. Baka meron tayong makita. Yan, sakali lang, Yan, so, mukhang wala naman. Hindi siya visible. Tama ba? O, ayan, so, hindi visible. Ang visible lang si 50. Ayun, So, kay Cloud naman, check natin si Cloud. So, bullish nga po, di ba? So, that's why si Cloud is pataas yung kanyang trajectory. Si upper and lower. Ayun, Tapos, dito kay RSI, so, i-check natin. So, siya ay overbought na, So, sa part na to kay RSI, so, tingnan natin kung magre-retest dito. Sa 81.5, So, ito po kasi pinakamataas na value na na-reach ni, ni APL. Since 2000, 2012. Or 2014 pala. Ayan. Tapos, so kay MACD naman, so nagda-diverge pa rin si MACD line at signal line. So, it signifies bullishness, hindi ba? Ayan. Tapos kay histogram,
higher highs. Ayan. So, sa volume, so, check natin sa volume. Ayan. So, nag-print out naman siya ng higher high sa part na to. Diba? So, base po dito siya ay bullish, ano? Ayan, sa APL. So, we have high, higher high. O, ayan. How about naman sa weekly chart? So, sa weekly chart, i-tweak natin to, gawin natin week. So, still bullish pa naman din, ano? At diba, walang week sa may baba. Walang week, walang week, walang week. So, bullish dito, no? Sa Heikin Ashi candle. So, what about naman sa normal candle natin sa weekly chart? Pwede tignan natin. So, base po dito sa weekly chart. So, siya nga ay bullish, kaya possible talagang ma-hit to, no? Si 0.11. Ayan, so possible yan. Tapos, so sa moving average, 50, tapos 100, tapos 200, still intact pa naman, di ba? O, ayan, no? 50, 100, 200. Tapos, so, kay cloud naman, so, pataas naman siya parehas, no? Si upper and lower cloud. So, that's why si APL is still bullish. Ayan. So, yun nga lang, sa monthly chart, siya ay, ano na, no? Nasa overbought na. Kaya, medyo risky pagka ganun. So, dito naman, sa ating RSI, sa weekly chart, so, na-hit na rin yung ating pinakamataas na value, no? O, diba? So, sumobra pa nga dito. Ayan, sa may 84, no? So, siya ay nasa 85 na ngayon dito sa weekly chart. Ayan. So, tingnan natin kung magre-reverse since siya ay overbought na. Tapos, dito kay MACD. So, nagda-diverge pa rin po si MACD line at signal line. Same with sa ating histogram. Higher high pa rin. So, meaning po niya bullish pagka ganyan, ano? So, sa volume, boom. Diba? So, breakout. Ito sa APL. So, grabe po yung kanyang volume, ano? Ayan. So, hindi pa nagko-consolidate dito sa weekly chart. So, ito po yung risky pagka ganyan. Wala pa siyang pullback, ano? Based dito sa volume. Ayan. So, next natin, sino ba? APL, ito si AR. Ayan. So, check natin to sa monthly chart muna tayo, no? AR. Ayan. So, base po dito sa monthly chart ni AR. So, bullish po siya, no? So, very evident naman. Kaso, super haba nung week, no? So, nag-TP na po yung mga nakabili sa baba dito for sure. So, that's why siya ay nag-create ng super habang week. Diba? So, from here, 0.0021 to 0.0034. So, naging ano na siya, overshoot, no? Ayan, so nag-take profit na dyan yung mga jockeys. Ayan, or yung mga big investors, no? Dito kay AR. So, as of now, siya ay nasa resistance. Diba? Dito sa ating Heikin Ashi. So, we have 1, 2, and 3. Ayan. So, balik po tayo dun sa normal candle niya ni AR, no? Tapos, naka-monthly tayo. Ayan, para ma-check natin. So, base po dito. Okay. So, na-hit na yung ating sinasabing resistance. So, dun po siya bumalik, no? Ayan, sa may resistance na sinabi natin. Since siya ay nasa resistance, so tignan natin kung siya ay magbe-breakout, ano, sa Monday. Yan, sa part na to.
So, bali yung next natin na resistance is here. 0.0037. No, ayan, ano? Ayan, kasi sa last, ano to, overshoot eh. Diba? Ayan, tapos binuhusan din. So, bali support natin dito, possible. So, we have here a minor 0.0027. Diba? So, we have 1, 2, 3, 4. Dami. Ayan, no? Ayan. Tapos, okay. So, sa moving average, 50. So, nag-breakout na po kay 50. How about kay 100? 100. Ayun. So, resistance pala to, no, kay AR. Ayan si 100. Kaya hindi siya nakapanik. So, resistance. Diba? So, almost na-hit na si 100. Tapos, si 200. Okay, so medyo malayo pa naman si 200. Ayan. How about kay Cloud? So, dito po kay Cloud, so still siya ay pababa pa rin. Okay, so tignan natin, ano, kung kailan siya magre-reverse. Ayan. Tapos, so sa ating RSI, base po dito sa monthly chart, so i-check natin yung kanyang mga previous values. Ito. I-check natin, ano. Let's check. So, almost na-hit na din pala kasi. No? Ayan, no? Diba? So, we have here 1, 2, and 3. Okay, so we have here 3 touches, no? So, tingnan natin kung magbe-breakout dyan. Ayan. Tapos, sa part na to, parang din siya trend line, ano? So, we have here 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, tingnan po natin kung magbe-breakout dyan. Si AR, no? Ayan, kasi trend line yun, eh. Tapos, kay MACD, okay, so, nag-diverge na rin to, no? Sa monthly chart. Diba? So, very obvious naman po. Tapos, so, dito naman kay volume. Ayun. So, meron po siyang demand na. So, very obvious naman. Super taas nung kanyang volume. Diba? Ayan. Tapos, balik po tayo ulit sa ano. Dito kay Heikin Ashi. Tapos, i-tweak natin. Gawin natin weekly, ano. So, dito po sa ating weekly chart kay AR, still siya ay bullish, no? Ayan, so wala pa namang week dito sa may babae. Tapos, so dito naman sa kabila, kay Investagram, or sa ating normal candle pala. So, check po natin, ano? Okay, so gawin natin weekly chart. No, ayan. So, dito po kay weekly chart, so still siya naman ay possible pa rin, ano, na mag-breakout dyan. Ayan, so tignan natin. Tapos, okay, sa mga moving average, so let's start with 50. Okay, 50, okay pa naman po siya, ano, pa 50, tapos 100, tapos 200. Ayun, so nag-breakout na po siya rito sa may 200 day, ano. So, this is a bullish sign. So, 3 consecutive na siyang week na nag-close doon sa may taas ng 200. So, this is bullish pag gano'n, ano. Tapos, kay Cloud. So, kay Cloud naman, kung titingnan natin, so, kay Cloud, so, medyo flat nga, eh, diba? Since si AR is nagko-consolidate right now. Diba? So, we have high, lower, high. No? So, ayan. Tapos, so, sa ating mga indicators. So, dito po kay RSI, so, meron ba tayong trend dito? So, parang meron nga, no? O, diba? So, meron po siyang trend line.
Yan, tapos nabasag na ni AR. So as of now, so i-check natin yung kanyang resistance dito sa overbought area. Okay, so possible dito na yung next level. At dyan, ano? So dito po yun sa 84.6. Ayan. So kay MACD naman, so check natin si MACD. So nagda-diverge pa rin, ano? Diba? Okay, tapos si histogram, higher highs pa rin naman. Ayan. Tapos sa ating volume, so sa volume naman po, so grabe rin to, no? Talagang siya ay sinuportahan, di ba? Super haba or super taas nung volume natin dito kay AR, no? So that's why siya ay trending. Di ba? So ayan po. So yung next natin si MAC. Ayan, so ito kasi mga trending right now eh. MAC. Ayan, tapos ilagay natin sa monthly chart. So base po dito, ayan sa monthly chart ni MAC. So nakaano po tayo, no? Naka Heiken Ashi candle. So base po dito sa monthly chart, si MAC is bullish pa naman. Ayan, sa walang wick sa may baba ng candle, di ba? Tapos okay, sa part na to, MAC, ano? MAC. Ayan, so base po dito kay MAC. Okay, wait lang, ano? So naka monthly ba tayo dito? Ayan, so naka-monthly nga. Let's go back. Tapos i-tweak natin, ano? Kasi naka-ano lang siya weekly. So base po dito sa monthly. Wait, titignan natin. Oh, ayan. So para siyang ano, no? So para siyang very Sharami candle. Diba? Ayan. So tignan natin, ano? Sa part na to. Ayan. Tapos, so sa moving average, let's start with 50, 100. Tapos 200. Okay. So, ayan. Still intact pa naman din dito, no? Sa 200. Ayan, sa 200, 150. Ayan, so tignan po natin. Tapos, so what's next? Ayan, kay cloud, no? So tignan natin yung cloud na to. Okay, so wala silang divisible yung cloud, no? Kay MAC. Ayun. Nag-ano lang pala, naghang. So base po dito, still bearish pa rin si MAC, no? So bakit po natin nasabi? Kasi siya ay nasa baba ng cloud. Ayan, so ito po yung cloud natin. Okay. Ayan, no? So let's see. Tapos, so dito naman sa ating RSI, so meron ba tayong trend? Meron ba? Okay, so parang trend line pala to, no? 1, 2, 3, 4, and 5. Diba? So base po dito, still bearish pa rin to pagka ganyan, no? Kasi may trend line tayo na dapat basagin, eh. Ayan. Tapos, KOBV. So tignan po natin, ano? So base kasi rito, okay, so nagko-converge naman si MACD line at signal line. O, diba? So nagko-converge. Tapos, kay histogram, higher lows. Ayan. So that's why si MAC is nag-rally, ano? Because of this. Or sa volume, no? Ayan. So dito naman, kay OBV, so ang support natin dyan is saan? Possible dito po, support.
Diyan. So we have 1, 2, 3, and 4 touches. And supposed to be dapat mag-reverse na yan, ano? Sa next year. Or this month. Ayan. So, pwede pa naman eh. How about sa weekly chart? Ayan. Kasi mahirap mag-imagine pag isang time frame lang. Especially pagka ikaw ay, day trader. So, baka biglang maipit. Ayan. So, mahirap na. So, punta po tayo sa weekly chart. Weekly. Ayan. So, dito po kay MAC, so, i-check natin dito sa Heikin Ashi, So, dito po bearish. Bearish na siya. So, we have here a spinning top, Spinning top candle, tapos sinundan ng isa pang bearish candle. Diba? So, base po dito, si MAC is bearish, Ayan, sa Heikin Ashi natin. How about naman dun sa may normal candle or normal candlestick? So, i-check natin. Ayan. So, MAC. Okay. Ayan. So, base po dito, siya ay pullback right now. At kung papansinin natin, parang support to, kay MAC, di ba? Diyan po sa 7.2 pesos. Tapos yung next support natin dito is eto na. Ayan, sa part na to. 5.35 pesos. Support. Doon. Tapos yung resistance, pwede hanapin natin yung resistance dito. So, possible ito. Speed. Okay, sa part na to. Diyan sa 8.65. Ayan. So, we have here series of touches. 1, 2, 3, and 4. Diba? Ayan. Tapos, sa moving average, 50, okay, 100, tapos 200. Okay. So, base po dito, medyo hindi siya maganda, Yan, kasi nga siya ay nasa baba ng 200-day moving average. Ito po yun, si red line, si 200. So, tingnan natin kung makakabawi. Tapos, kay cloud. So, kay cloud naman, so, medyo flat, Diba? So, flat, tapos flat din dito. Ayan, kay lower cloud. So, what about naman sa mga indicators? So, meron ba tayong mga trends? So, i-check natin. Ayan. So, dito po, ayan, kay weekly chart, sa kanyang RSI, so, nag-pullback na tayo dito kasi resistance yan, Diba? Ayan, so, resistance yan. Tapos kay MACD, so kay MACD naman, so based dito sa ating histogram, lower high, which means pag ganyan bearish, Tapos medyo nag-flip na rin pababa si, ayan, sino? Ito si MACD line. Ayan, so medyo inaantok. So tingnan natin. Tapos sa volume, okay, so sell off din to, Okay, MAC. So, tignan natin kung siya ba ay sustainable. Since hindi pa naman tapos yung pandemic. Ayan. So, next po natin, sino? MAC, tapos nickel. So, dito rin. Okay, lagay natin nickel. So, let's go back sa monthly chart. Okay. So, base po dito sa monthly chart, still si nickel is bullish, And so, very obvious naman. Since, ba to?
July, no? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 months na po tayong bullish dito kay nickel. Ayan. So let's go back sa normal na. So base po dito, i-check natin sa ayan. Normal candle, i-check natin monthly. So dito po check. So we have here, okay, parang resistance na din to kay nickel di ba? Oh, ayan na. Di ba? So resistance na po 'yan. So we have here 1, 2, 3, 4 and 5. Ayan na. Tapos yung support natin dito kay nickel is where? Nasaan? So, possible po dito naman. Ayan, so may ano ba to? 4.6 pesos. So we have series of touches. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Ayan. Tapos okay. So sa moving average meron ba? 50, okay. 100. Okay din. 200. Hindi kita yung 200. Ayan. Pero based dito sa ating moving average, si nickel is still bullish pagka ganyan, ano. And kasi siya ay nasa taas ni 50 at 100. Tapos kay cloud, so kay cloud naman medyo pataas. Diba? Ayun na pataas. Ayan. Tapos dito, okay. So kay nickel, so nag-print out na siya ulit ng higher high. Ayan, so nag-breakout na po siya ulit dito, Ayan. Tapos meron ba tayong trend? So if ever lang, Ayan. So trend line po 'yan, So we have 1, 2 and 3. So ayan. Tapos so sa ating MACD, okay, so medyo bullish pa naman siya, And as well sa ating histogram, series of higher highs. Ayan. Tapos volume. So sa volume naman, okay, so pataas ng pataas kasi, 'di ba? So bullish po ito, Based dito sa ating monthly chart. Ayan. So balik po tayo sa weekly. Ayan kay nickel. So i-check natin dito sa weekly, So base po dito, medyo nag-print out na siya ng wick dito sa may baba. Ayan. So tignan natin, kasi dapat supposed to be siya ay magke-create ng higher high dito sa may body ng candle, Diba kung papansinin nyo? So high, higher high, higher high, higher high, higher high, higher high, higher high. So sa part lang po na to, hindi gaanong nag-higher high, diba? So tingnan natin. Tapos okay, so let's go back dun sa may normal candle. So check natin, Okay. So nickel. Ayan. Wait. Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Okay. So kay nickel tayo, So check natin dito sa monthly chart. Ayan. So base po dito sa monthly chart, si nickel is nasa resistance na rin to, So dito po yan sa 5.25 pesos. Series of touches. So very obvious naman. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So tignan po natin kung siya ay makakapanik, Diyan. Tapos yung support, syempre dito naman sa 4 point,
4.6 yan, pesos. Tapos i-check natin, moving average 50, tapos 100, tapos 200, 200. Ayan, so hindi naman visible, no? Si 200. So ang meron lang si 50 at 100. Pero sa part na to, still okay pa naman din siya. Ayan. So tignan natin kung siya ay magko-crossover, no? Si 50 at si 100. Tapos kay cloud, so kay cloud naman medyo pataas, diba? Ayan, kasi nag-print out na siya ng higher high. So we have high, higher high, no? Ayan. Tapos kay RSI, so na-hit na nga rin to kasi, diba? Oh, wait lang, parang naulit tayo, no? Ayun, kaya pala. So, naka-weekly pala tayo dapat. Supposed to be naka-weekly, ano, kasi tapos na nga tayo, eh. Okay, so based dito sa ating weekly chart, so medyo nare-reject na siya. So, nag-print out na to ng hanging man, ano? So, yung una, siya ay nag-print out ng spinning top. Tapos, sinundan ng hanging man ngayon. So, this is a bearish sign pagka ganyan, ano? So, same din tayo nasasabihin na support sa 4.6 malapit dito sa part na to. Nandiyan. Tapos, 50, 100, 200, still intact pa naman, ano? So, this is looking good. Yan, kasi nagko-converge naman to, eh. Diba? Though sila is hindi pa naman naka-arrange, no? So, dapat kasi yung arrangement, yung first si blue, second si green, tapos yung third si red. Ayan. So, baliktad pa kasi, eh. Ayan. Pero tignan natin kasi there's a possibility pa rin naman na siya ay mag-align, ano? Or ma-align. Ayan. Tapos, kay cloud, so flat nga kasi siya ay nagko-consolidate ngayon, ano? Ayan. Tapos, so dito, sa RSI, so overbought, no? So risky kasi pagka ganyan overbought. Ayan. So check natin yung kanyang previous performance, no? So papansinin natin almost na hit na nga, eh. O, diba? So we have here first, okay, first, second, third, 4th and 5th. No, diba? So, resistance po yan sa overbought area. And kay nickel. How about naman kay MACD? So, dito kay MACD, still pataas pa rin. Pero based dito sa ating histogram, lower high na siya. Ayan. So, ingat-ingat na po pagka ganyan, ano? Tapos, kay volume. Tingnan natin. So, based dito kay volume, so medyo nag-pull back siya right now, no? Sell off. Ayun, no? So, siya ay nakabaluktot, no? Ayan. So, tignan natin. Kasi yung support natin dito is possible. Eto. Diyan. Ayan, ano? Tapos, yung last, edi si FNI. So, check natin to, si FNI. Tapos punta tayo sa monthly chart. So dito rin FNI. FNI tapos monthly. So base po dito sa monthly chart natin kay FNI, siya pa rin ay still bullish, no? Ayan. So yun nga lang, super haba nung week, oh. Mahaba yung week, tas mahaba rin yung week dito. So, meaning niya, nagkakabuhusan sa part na yun, ano? Tapos, let's jump sa kabila. Okay, sa normal candlestick, no? So, dito naman po, okay, kung papansinin natin, ano? So, based dito, okay, so resistance ba to? So, possible resistance, pero, ayan, so mag-adjust tayo na konti.
Ayan, so let's say ito yung resistance natin. Ayan, sa 2.9 pesos or 2.85. So we have here series of touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Diba? So, tignan po natin kung siya ay magre-retest dyan, sa 2.9. Sabihin na natin doon, 2.9 pesos. So, bali, support natin dito kay FNI is here. So, pwede po dito. Diyan, sa 2.25 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Diba? Support yan. Tapos, i-check natin sa moving average. 50. Okay, so fresh breakout to, 100. Medyo hirap. 200. Ayan. So, medyo hirap pa rin to, guys. Ayan. Kasi nga, siya ay nasa baba pa rin ng 100-day moving average. Tapos, kay Cloud, okay, so medyo nagko-converge naman right now, diba? So, tignan natin. Tapos, KRSI. Okay, so wala pa tayong pullback dito, Super haba na nung kanyang rally. So, dito naman kay MACD. So, we have here higher highs, tapos nagda-diverge naman si MACD line at signal line. So base po dito sa FNI is still bullish pa naman din, dito kaya sa volume. So dito po sa volume still ganun pa rin. So hindi pa naman siya nagpi-flip pababa, Ito, diba? Ayan, so tignan natin kung meron tayo dito ng trend. Ayan, so parang meron tayong trend dito, 1, 2, 3, and 4. So, dyan sa part na yun, So, tignan natin kung makakapanik dyan sa FNI. Ayan. Tapos, punta po tayo sa weekly, Weekly chart. Ayan. Weekly chart. So, dito sa weekly chart, so medyo sideways. Okay. So, hindi na po siya nag-print out ng higher high dito. So, we have here high, lower high na, Diba? So, tingnan natin. Tapos, ayan, balik tayo dito sa normal candlestick, So, punta po tayo sa weekly chart. So, same lang din, So, base po dito kay FNI. So, pullback siya right now, So, yung support natin will be here sa 2.25 niya. Diba? Tapos, okay, isunod na natin sila moving average, 50, 100, tapos 200. Okay, so okay pa naman, diba? Tapos, so yung kay Cloud naman, so medyo flat nga din, Since yung ating price action is nagpo-pullback right now, Ayan. So, dito po kay RSI, so overbought na kasi, so that's why siya ay kailangan mag-sell off yan, Ayan. Dito kaya sa past performance ni FNI. So, i-check natin, Let's check. Ayan, so almost na-hit na din pala ito, diba? So, tignan natin kung siya ay rarally ulit pataas, So, bali dito, i-support natin. Okay, support. Saan yung pwedeng support? Okay, so, pwede rito sa part na to. Ayan, support, Ayan, kay FNI. Tapos, okay, kay MACD naman. Okay, so, nagda-diverge pa rin naman si MACD line at signal line, Pero sa ating histogram, so, nag-print out na po siya ng lower high, Ayan, so, tignan natin kasi nga siya ay nagko-consolidate right now,
di ba? Tapos dito rin, so medyo bumaluktot na siya rito sa OBV, no? Okay, yan. Support, so meron pa tayong support. Ito yung pinaka-last. Dyan. I think tapos na po tayo sa ating part 2 ng ating update sa mga top trending stocks. So see you po sa next video. Bye-bye!